Hello, welcome to Virgo Philippines. Reading natin to para sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. If you want to book a personal reading, punta ka sa aming Facebook page, Madam Space P. Ayan, search mo lang yan sa Facebook. Pag di mo ma-search, lagyan mo pa ng space sa dulo. Unipri, UNIPRI. Yan yung aming TikTok. Yan, makaka-avail ka ng mga crystals and also ito mga evil eye like this necklace right here. Pakita ko lang. May mga lucky herbs din siya. Adjustable yan guys. Sariling gawa namin yan. So, lahat ng mga nakalagay dyan and also yung mismong product na yan. Lahat naman ng product sa amin is bless and cleanse bago siya i-pa-ship. No? And yeah, let's start. What do we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? General love reading. Main energy ni Virgo. Virgo, okay. Five of Pentacles and the Six of Cups. Currently, nakakita tayo ng mga problems sa'yo, especially financially, ano? Five of Pentacles. Parang recently talagang na nakukuha natin sa energy ng Virgo, mga financial problem, etc. Six of Cups. May mga problems in the past na nakikita natin na nagre-resurface sa'yo ngayon na ngayon nakikita yung mga, or ngayon lumalabas yung mga problemang ito. For example, dati hindi mo masyadong pinapansin yung loan mo or yung if you do have credit cards, so hindi mo masyado pinapansin to, basta ganto ganyan, parang binabaliwala mo siya. Ngayon medyo may mga notice or mga ito na, lumalabas na ito mga problems regarding finances na pwedeng in the past hindi mo siya masyadong alintana. No, nakikita natin yan ngayon. And Page of Pentacles, yeah, yung iba sa inyo, lalo na kung hindi ka masyadong naging maingat pagdating sa usaping pera. Masyado kang naging kumbaga naging magaan or naging padalos-dalos sa mga naging decision mo in the past regarding money, especially if you are that person. So, yung iba naman sa inyo, this could be, kung hindi ikaw to, it could be a person na malapit sa'yo. No? Pwedeng kamag-anak mo, kakilala mo, tapos siya yung nagkaroon ng problem, etc. But you are really affected dito sa pangyayaring ito. Yan, no? Five of Cups. So, nakakita tayo ng mga problema ngayon, financially, na iniiyakan pa nga, no? Or yung iba, kung hindi nga ikaw ito, pwedeng parte ng family mo or your friends na nakaka-experience nito, no? So, alam mo, it's normal, no, na magkaroon ng mga problem na ganyan. Normal yan, may edad, tumatanda, of course, nagkakaroon ng mga problemang ganyan. But, wag kang mawala ng pag-asa. Ganyan talaga buhay. Who is this person that you're dealing with? Pagdating sa love for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay. Nine of Swords is here. Ten of Pentacles. Nakuha ko rin yung energy dito. This is in reverse. Madalang ako magbasa ng reversal, guys. But if I feel that the energy is reversal, I will read the energy or I will read the card in reverse. So, nakita natin ang reversal dito. This is your person na nakakaranas din, nakaka-experience din ng mga financial problem dito. Ten of Pentacles, pagkalugi, pagkawala ng pera. So, I can see that, I can feel that. And the lovers, pwedeng may relationship, partnership sa inyo nitong person na to, or magandang samahan. Or if not, it could be, parang nakakarinig ako ng word na tandem. So, may tandem dito. The Nine of Pentacles, yan. Nakakita tayo ng... Alam nyo, ang sikreto dito, if you have a relationship dito sa person na to, tapos ganito na nga nangyayari, you have to listen.
doon sa advice or sa kung ano yung opinion ng partner mo pagdating sa relasyon. No, both of you, you should both listen sa bawat isa. Like for example, kung ikaw ito namumblema, makinig ka din sa kanya. Okay, kung siya ito namumblema, makinig ka din naman. Dapat makinig din naman siya sa'yo sa kung ano sasabihin mo regarding sa kanya. Kasi may relationship, partnership sa inyo. So, yung partnership, kailangan i-apply yon sa connection na ito. No, pag partner kayo, hindi pwedeng isa lang ang nasusunod. Kailangan pareho ang may equal give and take, no? Na sinasabi para mas mag-workout at mas maging maayos ang not only pagsasama, pero kailangan aminin mo rin sa sarili mo. Hindi, kasi may times naman talagang tama siya eh. Hindi naman all the time ganto ganyan, di ba? Okay, so by the way, if ever that you will check my shop, i-try mong this crystal available ito doon eh. This is a pyrite. This attracts money. So, kung i-check mo yung aking TikTok shop, Unipri, UNIPRI. So, may mga ganyan akong available doon. You might want to check it out. And all you have to do, pag magmamanifest ka ng pera sa kaliwang kamay, o if ever you do have pampaswerte na dyan sa iyo, or mga, let's say, mga lucky crystals, bracelet, yan, no? Lalo na yung mga crystal, kasi talaga ito, nagra-radiate siya ng energy. Use your left hand. Kasi ito ang ating receiving hand. So, you put the crystal, the bracelet, kung ano mang pampaswerte meron ka. And then, close it. And then, saka ka mag-manifest. Okay? Sabihin mo yung mga intentions mo, etc. And then, let the universe help you. Parang ito yung parang you can connect sa universe through the use of the crystal na rin. Bakit? Kasi yung crystal galing yan sa sa kumbaga bato rin yan eh. Okay? You are connecting to the earth. And the earth, the universe will help you kapag nga ikaw mismo kumonek ka sa kanila. Diba? Yun lang yun. And so as the lucky herbs, sinishare ko lang rin yung aking kasi yung iba sa inyo basta suot eh. Sino yan yung mga dyan? Comment down below kung ikaw yun. Basta suot, basta gamit. Hindi, kailangan i-manifest mo, gamitin mo, talagang literal na gamitin mo. Hindi yung basta ka bumili ng ng gamit na hindi mo tutulungan din ang sarili mo na baga bumili ka nga ng crystal tapos mga negative pa rin nasa isip mo. Ano maa-attract mo? Of course, yung negative. Ganun lang yun. If you want to attract positive, all you have to do is tignan mo or gamitin mo yung use ng crystal for you at ang isipin mo, positibong bagay lang. Yan. Kaya yun yung mga tawag dito. Sa aming TikTok shop yan talaga. It's just a tool. No? Itong mga ito na parang ibinigay sa atin ng universe. Tools din ito na gamitin mo para makakonect ka sa kanila. Okay? Ayun yung ginagawa namin. Okay. Anyway. Bakit? Hindi. Yung iba baka ma-offend. Baka sabihin na hindi, nagpa-promote si madam. Guys, madalang ako mag-promote. Magpo-promote ako usually yan sa una ng first part of the video. Pero madalang yung magre-reading ako, tas kalagitnaan babanggitin ko yon. Pero sa reading na to, nakikita ko kasi kailangan mo. 'Di ba? At total, open ka naman pagdating sa mga spiritual na bagay, itinutulungan din lang din kita. Kahit hindi ka sa akin mag-avail or what, sabi ko nga, kung meron ka na dyan sa'yo mismo, no? Gamitin mo rin. Gamitin mo rin. Yung tulong din itong mga nandyan na sa'yo mismo para mas ma-attract mo yung wealth, mas ma-attract mo yung finances, mas ma-attract mo yung blessings sa buhay mo. You have to be open. 'Di ba? Paano ka bibigyan ng blessings kung sarado ka? Nakayuko ka, nakatungo ka, lagi kang umiiyak, namumblema. Minsan kasi,
Pag namomroblema ka, huwag ka naman tumingin sa baba. Tumingin ka rin sa taas. Kasabay ng pagmamanifest mo ng ganito, manalangin ka rin. 'Di ba? Kasi usually pag namomroblema, pag nalulungkot, ang tingin sa baba, 'di ba? Hindi, try mo tumingin sa taas. And then wag kang yumupyop. But rather, i-open mo yung arms mo, yung hands mo, ganyan. And then be open to receive whatever the blessings na dapat para sa'yo talaga. You deserve these blessings. 'Di ba? Pero ipakita mo rin sa universe na, ay, karapat-dapat ako kay God. Ipakita mo yan na karapat-dapat din ako sa blessings ninyo. God, please help me, please. Ganun lang, be open. Eh, paano mo nga naman masasalo yung blessings na ibibigay sa'yo kung ang ginagawa mo, nakatungo ka, nakayuko ka, nakakup-kup yung mga kamay mong ganyan, o, diba? Ganun lang yun. Okay? So, napaano na tayo? Kasi pareho kayo dito na nakikita nating sitwasyon ng person na ito eh. So, nakikita natin problemado. Emotions, okay, emotion. Although this is love reading, I told you I'm not just here to read the cards, but rather to give you guide, guys. No? Nandito ako as a guide. Hindi lang ako basta nandito para basahin yung nakikita ko. Kasi sa totoo lang, ito, may meaning naman talaga yung card eh. May meaning naman talaga yan. Inaaral din po yan. Pero, hindi tayo dun lang nakakonsentrate. Kailangan, nakikita natin, ganyan ang sitwasyon mo, ano yung guide natin para sa'yo? 'Di ba? So, yun yung binibigay ko ngayon. Okay? Two of Wands and the World. Okay. Okay. So, main energy. Yung emotions pala. Emotions ng person mo towards you. The Magician. Okay. And the Death card. Okay. Puro major arcana, guys, ha? The World is a major arcana, but the Magician, the Death card, oh, at saka yung bottom of the deck, dalawa, oh. The High Priestess and the Empress, both major arcanas. Ito, ang hindi lang is the Two of Wands, okay? Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Libra, Taurus, energy. Alam mo ito, the world is here. Emotions mo ngayon, you are open. Sabihin na natin you are open. May mga plano ka, may mga gusto kang mangyari ngayon sa buhay mo, may mga gusto kang gawin. You are open. The Magician and the Death card, I feel like yung person mo is also with you. Nadadala mo siya, nahahakot mo siya. Kung ano yung emotion mo, kung ano yung iniisip mo, ano yung nararamdaman mo, yun din ang nararamdaman nitong person na to. So, alam mo yon, lalo na kung may pagsasama or may magkarelasyon kayo ng person na to. So, kung ano yung nasa isip mo, ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din itong person na to. And so, sa ngayon, parang this reading is telling you na mag-focus ka nga sa sarili mo, spiritual mo. No? And the Empress is here. So, focus on yourself. Ano yung kailangan mong i-improve sa sarili mo? Bigyan kita ng example, ha? Problemado. Financial problem. Hindi ko alam kung aware ka doon sa kumakalat na trending ngayon na nanay siya, nagkaroon siya ng problem financially. Sa Facebook ito, nakikita ko siya na siya yung binuhusan niya ng gasolina yung 3 anak niya. Tapos sa pagkatapos ng nagkinitil niya rin ang buhay niya kasi hindi niya kinaya yung problema. At saka I don't know kung may link ba yun sa postpartum depression na sinasabi. Pero may isa pang nakita ako na post na it has something to do with money, na parang kulang kasi yung ibinibigay ng kanyang asawang pulis. Okay? So, bibigay ko yun na example. The woman here is problemado doon sa ano na yon,
sa sitwasyon na yon, no? Kaya nga niya nagawang tapusin na lang ang lahat para tapos na ang problema, 'di ba? Pero ang tinitignan niya kasi is yung kaya lang ibigay nung asawa niya, which is yung police nga dito na sinabing kulang ang ibinibigay. Ang sinasabi ko dito na you should love yourself, you should focus on yourself, ano yung kaya mong i-improve. Sometimes kasi, huwag mong tignan yung, the woman dito, dapat hindi niya lang din tignan yung partner niya, yung problema sa paligid niya, but rather tignan niya rin ang sarili niya. No? Hindi naman ko mo siya ay nag-asawa or nag-anak. Well, I'm not judging yung itong woman dito sa, ginagamit ko lang siyang example, hindi ko alam kung paano mo ilalagay ang sarili mo doon. Pero ikaw, sige, ikaw na lang. Wag na natin idamay si si girl. Alam mo sa sarili mo, ano ang dapat mo baguhin sa sarili mo para mas pumabor naman sa'yo. Na alam mo naman na kulang nga yung binibigay. Ano ang solusyon? Well, of course, ang solusyon dyan, maybe you can work or do something. Napakalawak na ng internet ngayon, napakalawak na ng social media ngayon. 'Di ba? Napakadali nang gamitin 'yan. No? Maybe you can resell things. You can sell, or yung mga kaibigan mo, bentahan mo ng, or mayroon ako ditong banana queue, etc. Baka gusto mong mag-order. 'Di ba? So, ayun, use whatever talents. Kasi, alam mo, masisiro tayo. Dadating sa point ng buhay natin na masisiro tayo eh. Walang-wala. No? And kahit ako, dumating ako sa point na yan. Hindi lang kayo. Kahit ako, normal din akong tao, nakaranas ako niyan. Pero, anong ginawa ko? Okay? Ang ginawa ko nung point na zero din ako is that nag-resell ako, no, nung time na yun. Wala akong puhunan, nagbenta ako ng product ng iba, pinatungan ko ng konti, ganun, laway lang ang puhunan, 'di ba? Sipag at laway lang ang puhunan. Internet, ganun, no? Hindi ko i-share dito yung kabuuan ng aking story because masyadong mahaba yon. But I'll give you a little bit knowledge or konting pahapyaw doon sa aking experience. Just so you know, nagsimula ako sa halagang 500 pesos. But now, hindi naman sa pagmamayabang, may mga businesses na rin po ako. Meron na akong restaurant and I am doing YouTube. Yan, meron. No? So marami na akong pinagkakaabalan ngayon kasi may sipag. May diskarte. Hindi ko inaangat ang aking sarili. I want you na itong story ko na ito is maging inspirasyon mo rin. No, kunin mong inspirasyon na hindi huli ang lahat. Okay? Saka ko na ikikwento kung bakit from 500 pesos. Paano nagsimula ako sa 500 pesos? Saka ko na yun ikikwento. Sa ibang story na lang. But, that's just, a way na ito, napakabait ni Lord, no? Binigyan tayo ng cellphone, binigyan tayo ng internet. Gamitin mo. Talento mo, skills, yan yung mga bagay na hindi mawawala sa'yo. Yan yung hindi masisiro sa'yo. Hindi ka zero, never mong sasabihin na zero ka. Zero ako ngayon eh. Sa pera, sige sabihin na nating zero ka ngayon. Pero bakit yung utak mo ba nakuha? Di ba hindi? Gamitin mo. Katawan mo ba, yung kamay mo ba nakuha? Hindi naman. Yung cellphone mo ba nakuha? Yung internet mo nakuha? Hindi naman din. Maraming paraan. Okay? So,
The world here is be more open. Ibukas mo, ilabas mo yung talents mo. The Magician, nakita rin tayo ng changes pagdating dito sa person na to. Changes pagdating sa perspective niya, sa pananaw niya sa buhay, pag-iisip niya. And the Death card is here. Katulad ng isang death, when there's this death, there's rebirth na tinatawag. And pag nagkakaroon ng rebirth, ito yung time wherein katulad ng isang sanggol, 'di ba? Pag ano dito sa lupa, walang-wala, 'di ba? Pero pag pinanganak ka, wala ka naman sa plot agad eh. So itong person ito, nakakita tayo ng ganun. It's like there's this biglang pag-end ng something. Paniniwala niya, pananaw niya. Medyo malalim tong reading na to, guys, sa totoo lang. This is more like spiritual reading na nakukuha ko sa'yo. And I feel like you are a very spiritual person, lalo na dito sa The High Priestess na energy. The High Priestess is a very spiritual card yan. And ikaw yan. Kayong dalawa ng person na ito. Mayroon tayong nakikita ditong ito yung time na kukunin lahat or kinuha lahat sa'yo. Bakit? Kasi kailangan mag-level up or mag-increase yung spiritual knowledge mo din eh. Sabi ng universe, sabi ng Lord, hindi ka na masyadong natingin sa akin. Tingnan mo naman ako, may kaya naman ako ibigay sa'yo, pero kailangan mo lang is to ask. Pray. Diba? Kasi yung iba sa inyo, pagka meron, nakakalimot na. Nakakalimot na magpasalamat, nakakalimot na tumingin sa taas, nakakalimot na. So now, this is the time wherein kailangan naman na ilapit mo rin ang sarili mo, pati ang partner mo, no? Ilapit ninyo ang sarili nyo kay Lord. Okay? And, yeah, this is like para mag-level up yung spiritual connection mo sa kanila, sa Kanya. Okay? So, ang sentro ng emotion nyo dito is more like sa sarili ninyo kung paano mag-level up ang relationship nyo kay Lord, sa universe. And, yeah, sana may nakuha ka dun sa reading ngayon. What will happen in the near future for the both of you? For the both of you, 6 of Swords is here. The 10 of Swords, okay. Okay. For your person, the Hierophant, okay. You do have here the 3 of Wands, the Hierophant, the Page of Swords. Clarify the 6 of Swords and the 10 of Swords, please. Clarify ko lang to. 6 of Swords and the 10 of Swords. King of Pentacles, you do have here the Temperance. This is Sagittarius energy. Bottom of the deck yan, dalawa. Major Arcana, tatlong Major Arcana sa bottom of the deck. Napakaganda, 6 of Pentacles, this is pagtutulungan. Kailangan nyo ng pagtutulungan para magkaroon ng stability. 4 of Wands, this is stability. Gusto nyo ng stability in the future, meron. Pero kailangan may equal give and take, pagtutulungan. And the Moon is here. This is more like yung mga nakikita natin yung patience ninyo, kailangan ninyong habaan. And kailangan yung maging productive, no? In the future, nakakita tayo ng mga bagay na kailangan mong i-move on or mag-move on ka. Kung ano yung mga bagay na natapos, nag-end na sa'yo, or nawala sa buhay mo, be sure na huwag ka na mag-focus doon. Mag-focus ka sa kung ano yung meron at kung ano yung mga dadating pa, which is, ito yung mas magbibigay ng success para sa'yo with the King of Pentacles. Ito, nakakita tayo ng success, financial gains, and this is you na pwedeng may mga increase, development, financial development para sa'yo, pero huwag kang mag-focus sa mga nawala na sa'yo. Mag-focus ka sa kung ano yung meron pa at ano yung mapapalago mo pa. Ayan, nakakita tayo dito ng pagpaplano with you and this person in the near future. And with the Hierophant, definitely dito sa pagpaplano na ito,
mas mailalagay nyo na or mas alam nyo na kung ano yung dapat gawin, ano yung dapat ah, tahakin na landas, no? Ano yung mga desisyon dapat na gawin. Kasi dahil sa experience na na-experience ninyo ngayon, definitely makukuha na nyo yan mapupulutan nyo yan ng aral at in the near future, hindi ko na nakikitang ina-apply nyo pa kung ano yung mga bagay na in-apply nyo in the past, kaya nagkakaroon kayo ng problema ngayon. And the page of sources here, and I can see tulong or suggestion na may kinalaman sa children or a child, lalo na kung medyo may edad na yung anak, a teenager, whatever, or medyo mas adult pa. Pakinggan mo din sila kasi pwedeng yung plano mo makatulong din kung ano man yung mga magiging suggestion nila. Okay, so thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.